So good morning po sa ating lahat, sa ating po mga pastors and leaders at sa ating lahat, especially po Pastora Ces, Pastor Ton, magandang umaga po. Eto na naman ako, excuse lang po. Masarap ang tubig, praise the Lord. Faithful to finish. Wow, ating pong, ang series po na ito ay pangatlong, natapos na tayo ng dalawa. So this time pangatlo, and I think this is the last, tama po ba? Series nitong Faithful to Finish. So ano po ba yung natutunan natin nung unang dalawang serye? So this time po, habi dyan, ang ating third series, Drawn Away, Faithful to Finish, Part 3. So ano ba ang ibig sabihin ng drawn away? Sa Tagalog po ay lumayo o kaya being pulled away. So yan lang po ang meaning niya. So ngayong araw na to, ang ating pag-aaralan, dun sa ating course of life na binabanggit ng unang dalawang series, bakit nga bang ang isang tao ay minsan sumunod doon sa course of life niya, yung iba naman ay hindi. Ano nga ba pong dahilan? Bakit merong naliligaw pero may iba tuwid ang landas? Amen? Amen. Sige. Simulan natin. Ayan, nahulog na. Simulan natin. Sabi dyan sa, yan. Yung ating part 1 by Pastor Ayan, sabi niya, James 4:14, why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog po, mas madaling, sa simpleng eksplanasyon, ang buhay daw po ng tao ay parang usok. Nakita na po kayo ng usok? Pag nag-iihaw, pag merong naninigarilyo, minsan din pag merong sunog, no, marami ring usok. Nakikita lang natin ngayon, maya-maya, wala na. Diba? Parang ganun daw po ang buhay ng tao, parang usok. Kasi sabi nga diba sa Bible, 1,000 years dito sa, a day in earth is 1,000 years sa Panginoon. Ay mali, day sa Panginoon, 1,000 years sa atin. Diba? So napakaikli ng buhay. Sabi niya ganon. So ano nga bang ginagawa natin kung maikli na ang ating buhay? Tama ba na, bakit may mga ibang tao na tipong, pag pinapag-usapan yung kamatayan, pagkamatay, alam niyo yung takot, yung, uy, alam niyo, gusto ko pag namatay ako, huy, wag mong pag-usapan yan, kakatok pa. Wag yan, di ba? May mga taong ganun. Pangit po ba o hindi ba talaga dapat pag-usapan ang dulo ng ating buhay habang tayo ay nabubuhay pa? Pero kung i-review po natin ng Bible, even si Jesus Christ, at 12 years old, nakikinig na siya, discuss na siya sa mga teachers dun sa synagogue, di ba? Ang naiisip niya na at 12 years old is about finishing his course sa earth at natapos siya at the age of 33. Tama? So yan daw po ang buhay ng isang tao. Tapos yung part 2 naman, ano yung part 2 natin? More than this. Ano naman sabi dun sa more than this? Sabi dun, from Pastor Mabel, if we love God more than anything and anyone in this world, we will abide in His Word. And 100% we will surely finish our course in life with joy. Pagmamahal. Purong pagmamahal, walang kulang, pwedeng labis. Diba? Ganong pagmamahal ang nais ng Panginoon para daw tayo ay magpatuloy sa ating course in life. Pero, sabi dyan, balik tayo sa, yan, Acts 20, 22 hanggang 24. Ito yung ating reference verse. Sabi dyan, and see, now I go bound in the Spirit. Si Paul ang nagsasalita, to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. So, si Paul daw po pupunta sa Jerusalem. Pero hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Basta pupunta ako kasi doon ako nililid. Diba? Except, pero may dalawang bagay ata siyang alam. Sabi niya, except, na ini-impress sa kanya, sinasabi sa kanya ng Holy Spirit, that the Holy Spirit testifies in every city, saying that, hindi ko na mabasa, chains and tribulations await me. Alam ni Paul, na kapag pumunta siya sa Jerusalem, sure na, chains, makukulong daw siya, which is very true. Nakulong naman si Paul. Tapos na tribulations. Ano po ba ang tribulation? Sobrang pasakit, sobrang hirap. Lahat ng sobrang hindi dapat nating maramdaman, sakit at pasakit, ay naranasan ni
Paul, hindi lang yun, nakulong pa siya. Pero sabi niya sa verse 24, "But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord to testify to the gospel of the grace of God. None of these things move me." Kahit na ako ay makukulong, kahit na ako ay sobrang masaktan, kahit na anong gawin nila sa akin, ako ay magpapatuloy, sabi ni Paul. Wow! Parang hirap naman, Brother Paul. Pero sabi niya, none of these things move me. Hindi niya tiningnan yung buhay na meron siya. Tiningnan niya lang, saan lang siya nakatingin, kung ano ang misyon na pinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Amen. Next verse, sabi niya, kanina, 3 weeks ago, 3 Sundays pa tayo, nag-aaral ng course of life. Course of life. Sister, ano bang course to? Sabihin po ng course. Mission, purpose mo sa buhay, layunin mo sa buhay. Ano nga ba ang iyong mission sa buhay? Diba? Pero bago natin malaman ang mission sa buhay, dapat alam natin paano nga ba nalalaman. Diba? Paano ba yan naririnig? Paano ba yan nakikita? Sabi dyan sa Matthew 7:7-8, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened." Paulit-ulit nating naririnig to, no? May iba nagrema, tananggap na yan at talaga namang nakinig, nakakita, naramdaman ang Panginoon. Amen? Nasunod na yung scripture na yan. Pero bakit kaya yung iba hindi? Bakit yung iba nakarinig na, naramdaman na, nagbukas na ng opportunities para makapaglingkod sa Panginoon? But parang, next time, Lord, hindi ngayon. Alam niyo po bakit? It's because you have to have a willing, a committed heart before you can truly hear the Word of God. Dapat total surrender. Na Lord, yes Lord, kapag narinig, nagrema sa inyo, nangusap sa atin yon, yung ask, seek, and find. Lord, magtatanong na ako, Lord, hahanapin na kita. Lord, buksan mo ang pintuang ito, gagawin ko ang lahat. Pero, hindi lang dapat bibig. Sabi, dapat meron tayong willing at committed heart. Nakagaya ni Paul, narinig, nakita at naramdaman niya na at alam niya na nga mangyayari sa kanya. And yet, sabi niya, none of these things move me. Magpapatuloy ako. Same thing with that. Sabi nga ni Keith Moore, di ba? Hindi lang rinig. Bago ka makarinig, dapat handa na ang puso mo. Handa na po ba ang puso natin? Amen. Praise the Lord. Nahanda na ang puso natin. Sabi sa, balik tayo doon. What is your mission? Ano nga ba yung course of life? Ano ba to, sister? Course, education, engineering, ano ba? Accountancy, business management, HR. Pwede po yun. Mga course naman talaga yon sa ating pag-aaral, di ba? Pero ang sinasabi po ni Paul na course of life na to ay ang ating course sa buhay, ang ating mission sa buhay. Ano nga bang mission natin dito sa mundo? So sabi sa 2 Timothy, basahin natin, 2 Timothy 4, verse 1, "In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge." Verse 2, "Preach the word, be prepared in and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions." Alam niyo po, nung nagba-Bible study, cell group pa kami ni Nancy, kay Nancy ko yan unang narinig. Be ready in and out of season. Minsan bigla kang tatanungin, sis, ano to, ganyan. Ayan tayo be prepared in and out of season. Gaganyan yan sa amin. Kaya sa kanya ko yan unang narinig. Laging maging handa. Diba? Next verse, 3 and 4. "For the time will come when people will not put up the sound doctrine, the sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths." Verse 5, "But you, keep your head in all situations,
endure hardships, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Verse 6 and 7, for I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Verse 8, now there is in store for me and the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ang haba po ng nabasa natin, pero isummarize natin. Sabi po, doon sa 2 Timothy 4, verses 1 to 8, eto lang. Verse 1, sabi niya, merong parating, merong kinabukasan, merong future. Ano yung parating? Ang kingdom ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, dahil parating na siya, preach the word, be an evangelist. Ano bang ginagawa evangelist? The one who is preaching the word. Be prepared in and out of season. Paano tayo maging prepared in and out of season? Paano ka mag-preach the gospel? Paano ka maging evangelist? Basahin ang ating Biblia. Buklatin, basahin, i-meditate at gawin. Amen? Amen. Number 3 and 4, verses 3 and 4, sabi doon, the time will come, ang mga tao hindi na makikinig sa katotohanan. Kaya dapat prepared ka. Ang gusto na lang nilang marinig ay yung gusto lang nilang marinig. Kahit truth yan, ayokong marinig yan. Ayaw na nila ng katotohanan. Kaya importanteng alam natin ang laman ng Biblia. Alam natin ang katotohanan. Para hindi tayo magaya sa mga taong yun. Na ang gusto lang marinig ay yung masarap sa tenga. Diba? Kasi ang salita ng Diyos, it's not always nakakakilig. Meron ding warning. Meron ding rebuke. Diba? Verse 5, sabi dyan, be faithful in serving the Lord. Endure hardship. Wow. Maging faithful ka lang. Gawin mo ang parang ginawa ni Paul. Despite of kahit anong pasakit, tribulations, at even nakakulong siya. Diba? Endure it. Alam niyo kung paano natin ito ma-endure? Only by the grace of God. Paul was able to do his mission on earth because of the love and grace of our Lord. Amen? Amen. Bakit daw? Kasi sabi niya, kahit na anong hirap niyan, go lang ng go. Bakit? Malapit na, mga kapatid, ang pagtatapos. Time for departure is near. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat handa tayo, in and out of season. Sabi niya, verse 7, you have to fight the good fight of faith. You have to finish the race, di ba? You have to keep the faith. Manatili sa iyong pananampalataya. Manatili sa iyong pinanampalatayanan. Ano yun? Ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang salita. Bakit daw? At in the end, ano ang ending? Laging may reward. Hindi lang makakasama, yung kinanta natin kanina, di ba? Hindi lang natin makakasama si Jesus Christ doon sa langit. But there is also a crown of righteousness. Amen? Yan daw ang ating misyon. Sabi niya, dahil meron ng pararating, malapit na ang parating ay ang kingdom of heaven, of God. Sabi niya ganon, be prepared in and out of season. Preach the gospel. Keep the good fight of faith. Kahit na minsan, mahirap mag-preach. Endure, sabi niya, endure hardship. Amen? Amen. Yan daw po ang ating mission sa mundo. Yan po ang ating general mission here on earth. Ano yung general mission niya? In short, yan ay, it summarizes all sa ating Great Commission. Di ba? Matthew 18:28 to 30. Yes, yon. Great Commission. Amen? Next. Bakit mga ba natin pinag-uusapan to? Di ba? Buhay pa tayo, finish na agad. Bakit kailangan natin pag-usapan? Sabi ni Pastor Keith Moore, sabi niya, number 1, we must learn about it. Bakit natin kailangan pag-usapan? Kailangan talaga lang natin pag-usapan. Parang ganito lang po yan, di ba? Ano ba yan? Ignorance of the law excuses no one. Ano po yung ibig sabihin? Halimbawa, ako ay pumatay, ako ay nagnakaw, ako ay nahuli. Hindi ko pwedeng sabihin, sorry po, napatay ko. Hindi pwedeng ganon, di ba? So kaya dapat nating malaman, bakit nga ba kailangan nating matapos sa ating course in life na
binigay sa ating ng Panginoon. Dapat nating tapusin ang misyon natin dito sa lupa. Diba? Pangalawa, sabi niya, we need to acknowledge our flesh is different from each other. Totoo naman, di ba? Physically, may maputi, may maitim, merong moreno, morena, merong mabalbon, merong walang balbon, at iba pa. So on and so forth. Pero, basahin natin yung parable of the talent. Pinaiksi ko na yan. Alam na po natin, ang context po yan, Matthew 25. Nag-start siya sa 13 hanggang 30. Pero yung first part niya, yan yung umalis yung master, nagbigay ng 5 bags, saka 2 bags. Yung 5 and 2, ang ginawa doon, pinalago, nung pagbalik ng master, na doble. Yung 5, naging plus 5. Yung 2, naging plus 2. But this time, focus natin, i-meditate natin yung 1:1, yung walang nagawa. Hindi nadagdagan yung binigay sa kanya ng kanyang master. Matthew 25, 18 to 19. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Tinago niya lang, wala siyang ginawa. For a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. So bumalik na yung master nila. Sabi niya, verse 24, then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Here is what belongs to you. Verse 26 and 28. His master replied, you wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So take the bag of gold from him and give to the one who has 10 bags. Verse 29-30. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano po bang nakuha natin sa ating pagbabasa ng parable of the talent? So unang-una, sabi ni Pastor Kitmore, tayo daw po ay may iba-ibang flesh, different from each other. Sabi dyan, unang-una, bumalik na si Master, ayan na. Sabi nung binigyan ng 1 bag, Master, kilala kita, mahigpit kang tao, malupit ka, hard man, difficult man, kaya natakot ako sa iyo. Na kung i-relay natin sa buhay, kilala niyo po ba ang ating Panginoong Jesus? Kilala niyo po ba yung Diyos niyong sinasamba? Amen? Pag sinabi yon, Lord ka yun, Savior ka yun, He can do all the impossible, He heals the sick, He casts out demons, nagpapayaman yun. Lahat ng makabutihan, lahat ng maganda para sa atin, yun ang pagkakilala natin sa Panginoon. Amen? Which is very true. Makapangyarihan yun. Lahat kaya niya. Walang mahirap sa Kanya. Amen? But then again, ano po ba ang ginagawa natin sa ating talent? Kapatid, lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talent. Hindi lamang po ito pag sasayaw, kanta, art, drawing, at iba pa. Alam nyo sa sarili nyo na meron kayong talento. May iba dyan, pagsasalita. May talent sa pagsasalita, may gift sa pagsasalita. Ano po ba yung ginawa natin sa talent na yun? Nakilala natin yung Ama natin sa langit, yung Diyos natin sa langit, na siya ang nagbigay nun. Pero ano bang ginawa natin sa binigay niyang yun? Doon sa kwentong to, sabi niya, wala akong ginawa kasi natakot ako sa iyo eh. Kaya naghukay na lang ako, tapos basta yun na yun, pagbalik mo, eto na, bigay ko sa iyo. Baka pareho din tayo niya. Dahil natatakot tayo, do kilala natin ang Panginoong Diyos, do nararamdaman natin, nalalaman na natin kung ano ang panawagan o purpose niya sa ating buhay, natatakot pa rin tayong tayuan. Lord, alam ko naman, makapangyarihan ka, pero takot ako eh. Takot lang ako. Nakakatakot, mahirap yan, Lord. Mahirap.
Ganun ba ginagawa natin? Pangalawa, sumagot yung master, kilala mo na pala akong mahigpit eh. Kilala mo na po na akong difficult man eh. And yet, wala ka pa rin ginawa. Kaya sabi niya, you wicked and lazy servant. Aray ko, parang ako yun na. Dami ng talent na binigay ni Lord. O sige, kahit isang talent na lang. Anong ginawa ko? Self-explanatory. Lazy. Na sometimes ganyan tayo. Alam nating kailangan tayo sa church, kailangan tayo sa isang ministry. Kakatamad, every Saturday may practice eh. Kakatamad, bumangon, aga ng practice eh. Tsaka, hindi, ang init, Bible study, init maglakad. Marami tayong rason, hindi na ubusan. Bakit kaya tinawag na wicked? It's because wicked is masama. And when you don't obey the Lord, it means masama. Hindi tama. So, kapag pala hindi natin ginagamit ang binigay na talento sa atin na Panginoon, we are wicked, we are lazy, we are afraid. Amen? At alam ko, marami sa atin ang tinawag na, alam na ang panawagan. And yet, we are those things. Wicked, lazy, afraid. Amen? Amen. Kaya ngayong umaga, alamin natin, Lord, sorry. Totoo yan. Medyo totoo yan. Kasi kung hindi totoo yan, di ba? Di sana, punong-puno na itong church. Di sana, halos yung nakikita nating nag-worship, sumasayaw at iba pa dito, nagbubukas sa atin ng pinto, hindi lagi linggo-linggo sila-sila. Tama? Dapat halos yung schedule natin, parang every other 2 months na, every other 3 months, sa dami ng gustong maglingkod sa Panginoon. Amen? Tsaka dapat, siguro yung Bible study natin, parang every bahay na meron. Di ba? Yung tipong, ang Bible study ko na lang every Monday, kasi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, may naka-schedule na iba. Praise the Lord, di ba? Huwag po tayo maging kagaya ng servant na yan, na merong binigay na talento, skills, and gifts sa atin ng Panginoon, and yet we are lazy, and yet we don't obey Him, and yet takot tayo pa rin tumayo. Amen? Amen. Ano pa? Minsan kaya tayo takot kasi, komportable na ang buhay ko dito, Lord. Ox na to. Diba? Sabi niya, hindi. Next, sabi dyan, yan. Balik ako. So ano nga ba ang nagpe-prevent sa atin para matapos natin ang ating course sa buhay? Amen? And eto na yung title natin, Drawn Away. What makes us drawn away dun sa course of life natin? Ano bang nangyayari? So sabi dyan, gaya ng binasa natin kanina sa 1 Timothy 4:1-8. Sabi dyan, sabi ko kanina, it's a summary of Great Commission. From the word itself, co-mission, di ba? Sabi, course of life. Ano ang mission sa iyong buhay? Pansin niyo yung word na co-mission. Ano ang root word niya? Mission. Ano yung prefix niya? Co. Ano yung ibig sabihin ng co? Co-borrower, co-signee, co-liability, co-teacher. Kapatid, every time we do the Great Commission, meron kang co. Meron kang ka-partner. Every time you stand up sa iyong purpose sa buhay, lagi mong kasama ang Panginoon. Siya ang iyong co-mission. Amen. Praise the Lord. Pinapalakpakan ang Panginoon sa bagay na yan. Amen. Sabi, ano bang sabi sa Great Commission? Matthew 28:18-20. Nalilito ako dun sa 18 tsaka 28. Pasensya na, numbers. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. So, simple lang. Kung gusto nating pasimplihin yung paliwanag, ang Great Commission, it only speaks of going.
Make disciples. Ano nga ba ang disipulo? Ang mga taong sumusunod sa Panginoon. At ano ang laging ginagawa ng ating Panginoon? He preached the gospel. Amen? Yan ang ating Great Commission. Yan ang general calling ng bawat isa sa atin. Ang magpalaganap ng magandang balita, ng kanyang salita. Amen? Amen. May kwento ko lang po. Sorry. Mauhawin ako ngayon. May kwento ko lang po. Alam nyo, nito pong summer, ano ba summer? May, June, April, May. Nagbakasyon po sa akin yung dalawa kong pamangkin. Dalawang lalaki to. 15 years old sila. Kaka-15 lang nila. This year. Yun, tama. So, mga ano po to, laking probinsya. So, imagine niyo meron akong Zach, tapos meron pang dalawa. Ang hirap pala pag 3 lalaki. Ang sa bahay. At mga teenager pa. Alam niyo, for the next 2 months, kasama ko sila sa bahay. The first 2 weeks talaga naman, ang daming away sa bahay. Pero alam niyo po, bago sila pumunta sa akin, ang sabi ko lang sa mga magulang, sabi ko, sige, basta bigyan niyo ng pamasahe, ako nang bahala. Hindi ako nang bahala. Di nasa bahay ko na dyan sa Parañaque. Nag-commit ako sa Panginoon na, Lord, sige, papuntahin natin yung dalawa. Sabi kung will mong pumunta yung dalawa, kasi ayoko rin ng stress ba, na-imagine ko na kung ano mangyayari. Pero pumunta pa rin. Sabi ko, sige Lord, nagko-commit ako, magba-Bible study ako sa kanila. So every week, for the past 2 months, nagba-Bible study kami. So nagsimula ako, first week ng Bible study namin. Ang Bible study namin ganito. Nagsimula ako sa The Fall. Siyempre, kailangan patanggapin mo. Kailangan malaman nila bakit makasalanan, anong kasalanan, at iba pa. Nagsimula ako sa The Fall. So nagtanong ako, siyempre, The Fall, kwento ni Eva at Adan, di ba? Sabi ko, sige, Ren, Steve, yun ang names nila. Alam nyo, kilala nyo ba si Eva at Adan? Sagot sila, opo, gulat ako. Kilala si Eva at Adan, parang ako, wow, sa isip ko, praise the Lord. Sabi ko, sige, sino si Eva at Adan? As in unison, sabay sila. Wala ka nang magagawa, mahal mo na, Eva at Adan, Eva at Adan. Tumayo pa. If you know, you know. So mga TikTokers, sikat na, ano ba yun, kanta sa TikTok yan. Tingnan nyo yun, alam ni Pastor Jim. Bat Adan, Bat Adan. Natawa rin ako, ganyan, same reaction. Instead na magalit ako, tawa na kami ng tawa. Sabi ko, hindi, ano ba? So, the lesson goes on. Ano pong point ko? Totoo pong nakakatawa yung storya. Pero ano pong point ko? Kung hindi ko po naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Kung hindi ako binago ng Panginoon, baka hanggang TikTok song na lang ang pagkakilala nila kay Eva at Adan. Amen? Kagaya rin po nating lahat. Baka meron din po kayong pamangkin, kaibigan, kapitbahay, nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, kaklase at iba pa. Baka po ang pagkakilala nila kay Eva at Adan ay TikTok song. Amen? And I praise the Lord that I stood sa aking calling niya sa buhay. Na kung hindi, Eva at Adan na lang talaga, TikTok na lang talaga sila. At alam niyo po, nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng dalawa. Siyempre, pamasahe lang meron sila sa bus. Pagdating dito, parang akin na lahat. Ganun talaga ang buhay, di ba? So, ang lagi nilang paulit-ulit na sinasabi sa akin, araw-araw, Tataish, punta kaming MOA, ha? Tataish, punta kaming SM. Basta, gusto nilang gumala. Gusto nilang lumabas. Dahil mga bata, estudyante, wala talagang pera. So, ako ang magiging Fernando po. Bakit Fernando po? Bunot ka ng bunot. Bunot ng bunot. Bigay ng bigay. Di ba? So, ito na nangyari. First, Bible study. Ang tinatanong ko, ano ang prayer request? Hindi nila alam kung ano yun. First time nila mag-Bible study. Explain ko ang prayer request. Kung ano ang gusto nyong ipag-pray. Gusto nyong sabihin kay Lord. Ano ang laman ng puso nyo? Prayer request. Parang sila, sige tita, alam namin yan. Sige, ikaw muna, anong prayer request mo? Pera, pang SM, pera. Sumunod yung isa. Pera na rin tita, pamasahe. Yung isa rin, pera tita, para pangkain. So lahat, pera. In the past 3 weeks, talagang ang prayer request, walang iba ko hindi, pera. Pero alam niyo po, yung 4th up to 8 weeks namin, nagulat ako sa ginawa ni Lord sa buhay nila. Isang Bible study, 4th Bible study ata namin yun. Sige, prayer request. Anong prayer request natin? Pero every week, iba-iba topic namin.
Ano po, tita? Yung si ano po, si mami po. Sana po malakas siya lagi, tsaka yung protection po. Yung isa naman. Ikaw, sige, praise the Lord. Papag-pray natin. Ikaw naman, anong prayer request mo? Tita, yung mga kaibigan ko kasi laging nag-aaway yun. Sana wag na mag-away-away. Naakala lang natin na sa pagba-Bible study natin, walang nangyayari. Sa mga bata, sa matanda. Akala natin hindi sila nakikinig. Pero just stand up. Tumayo ka, kapatid, sa panawagan mo. Kikilos ang Panginoon sa buhay nila. Ang Panginoon ang magbabago sa buhay nila. Amen? Amen. Praise the Lord for that. Next, Great Commission. Sabi dyan, just preach, just go, just be my disciple, be an evangelist. Evangelist. Amen? Ginuhitan ko dyan, teaching them to obey everything I have commanded you. Lord, parang ang dami naman. Everything that I have commanded you. Apakadami nun, di ba? Totoo naman, pag binasa yung Bible, marami talagang command si Lord doon. Amen? Pero mag-focus tayo sa Great Commandment. Ano nga ba ang Great Commandment? Basahin natin. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Second is this, love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. Amen? Amen. Putulin ko po saglit. Pastor Ray, okay lang Pastor Ray? Pastor Ray, babanggitin lang kita sandali Pastor Ray. May kwento ko lang po about Great Commandment, about love. Nung pong last time na nag-preach si Pastor Ray sa San Mateo, wala po ako doon, pero naikwento sa akin ng isang kapatiran. Parang may tanong yata si Pastor Ray, sabi niya, kayo ba mga kapatid? Ganito na yung tanong, kayo ba mga kapatid, sino ang laman ng puso nyo? Sagutan ng congregation, si Jesus, ang Panginoon, ganon. Pero merong isa, yung nagkwento sa akin, meron siyang isang katabi, na babae din. Sabi ng kapatid na doon, nagtanong si Pastor Ray, sumabay siya doon, kapatid, sino bang alaman ng puso natin? Yung lahat, ang Panginoon. Yung katabi niya, alam mo ang sagot? Ikaw. Alam niyo, hindi niyo naman masisi si Pastor Ray, di ba? Yun na yun di ba, Pastor Ray? Talagang, sabi niya daw, ano ka ba? Pero natawa siya, di ba? Ganun talaga. Di ba? In reality, nakakatawa. Pero yung totoo, mga kapatid, do we really love the Lord with all your heart, all your might, all your strength, all your soul? Di ba? Tandaan mo, the abundance of the heart, the mouth speaks. Hindi ko naman sinasabing totoong mahal ng kapatiran natin si Pastor Ray. Nabighani lang talaga. Di ba? Hindi naman natin siya masisi. Love. Di ba? Love, pagmamahal. So ano nga ba yan? Next. Yan na ba yun? Mga kapatid, alam nyo, ang Great Commission at ang Great Commandment, they works hand in hand. Amen? We cannot do the Great Commission if we do not do the Great Commandment. Mahirap pong mag-preach ng gospel. Lalo na sa mga taong nanakit sa atin, lalo na sa mahihirap na lugar, lalo na kung talagang wala naman tayong panghayong pera. Amen? Kung walang pag-ibig. Amen? And we can only do that with the grace of God. Amen? Amen. Alam niyo po, ma-share ko lang po ulit. Doon po sa aking pinagba-Bible study ng Sabado sa Santa Ana, mga kabataan to, siguro magsisimula sa 6, pataas, minsan may bata pa, dala-dala nila, hanggang siguro mga 16, 17, ganon. Summertime din to nangyari. Alam niyo na pag summer, meron kasi silang lugar, madamo, tapos mainit, doon sila naglalaro. Alam niyo na, pag ang mga bata, naglaro sa init, anong itsura at anong amoy nun, di ba? So, nakita ko na, nakita na nila ako, kasi pababa yun Pababa akong ganon. Baba akong ganon, di ba? Pag nakita ako ng mga bata niya, Sister, Ate! Imagine niyo, pawis na pawis, meron pang iba, alam niyo na, may tulo na kung ano-ano. Sister, Ate! Sasalubong sa'yo, yayakap, Uy! Kamusta? Saan kayo galing? So yung pagyakap mong ganon, ganyan ka, tapos mapapasabi ka, Hallelujah. Bakit hallelujah? Amoy hallelujah. Mapapa-praise the Lord ka na lang. Bakit? Lord, salamat, meron pa akong pang-amoy. Amen? Medyo nakakatawa din po. Pero,
Come to think of it. That's love. Na again, kung hindi ko naranasan yung pag-ibig na meron ang Panginoon sa akin through other people, di ba? Special mention sa ating kapatid na si Nancy, na talaga naman, lagi niya sinasabi, nasa journal pa kita. Lagi niya bukang bibig sa akin. Kung alam mo lang kung paano kita pinag-pray, mga ganyan sinasabi, which is true. And I praise the Lord for that, di ba? Kung walang taong kumilos na merong pag-ibig gaya ng Panginoon, asan po kaya tayo ngayon? Amen? Amen. Kaya kapatid, sabi niya, ang ating course sa buhay, ang ating mission sa buhay, is to really preach the word. The Great Commission, and we have to have the Great Commandment. Love. Love the Lord your God with everything that you have. Amen? Amen. So ano pang sabi niyan? Paano nga ba yung Great Commandment na yan? Ano ba yung hinahanap ko? Yan, Great Commandment teaches us to, 1, God must be the first and above in your life. First and above. So kung may number 1 to 10, 0 si God. Andun na sa pinakataas-taas. Sabi dyan, to love God, we should begin with God. Because God is love. Diba? Sabi sa Bible, kaya natin minahal ang Panginoon, it's because He first loved us. Amen? Amen. Also love. Alam nyo, again, masaya at marami kang matututunan sa Bible study. I first heard this revelation, again, sinansi na naman. Lagi niyang sinasabi, love is an action word, kapatid. Anong ibig sabihin action? Gumagalaw ka, may ginagawa ka. Which is true. Love is an action word. Anong ginawa? You are doing something. And that kind of love is sacrificial. Yun yung love na meron ang ating Panginoon. Amen? Bakit sacrificial? Binigayan ka isa-isang anak, kabugtong-bugtong anak. Amen? Amen. And I believe that speaks general of love. When you love someone or something, you give. Not literally na, ano ba to? Merong, yung tangible. Di ba? When you give time to someone, that's love. Especially when you share the gospel, that is true love. Diba? Sabi, love must begin with God. So kung tayo po ay medyo nade-derail sa ating buhay, nasi-shift yung love. Bakit nasi-shift minsan yung love natin na dati, naalala nyo nung first Christian tayo, grabe tayo magpuri sa Panginoon. Sobrang excited makipag-fellowship, sobrang excited mag-worship, sobrang excited mag-pray, sobrang excited magbasa ng Bible, lahat sobra-sobra. Ganun ba kayo? Naalala ko nung first time ko nga makilala si Lord na ganun, OA din talaga ako noon. Parang nagkaroon ako ng Katoliko po kami, ako ng revelation ng ganun. Talagang lahat ng santo sa bahay, bigla kong tinapon after kong pagka-uwi ko galing Pandakan Church. Love. Diba? Pero, despite of busyness and activities, dahil sa busyness at activities natin sa buhay, unti-unti, napapalitan yun. Diba? Yung dating sobrang hot na hot, on fire ka kay Lord, medyo lumiliko. Pero kapatid, hindi ko sinasabing okay lang yun. Pero wala tao tayo. Minsan ganun din ako admittedly and humbly speaking, diba? But then again, ano daw dapat natin gawin? Focus on the love of God. Focus tayo kung anong ginawa niya sa krus. Focus tayo, oo nga pala Lord, bakit nga ba ako nandito? It's because of your love. Amen? Amen. Ano pang sabi niya? Sabi niya rin, di ba? Na? God is a jealous God. Wow. He doesn't like us to worship anything and anyone above Him. Diba? Sabi nga sa Matthew 10:37-39 na, if you love your mother and father more than me, you are not worthy of me. If you do not carry my cross, you are not worthy of me. So, ibig sabihin pala, not all idols are bad. Tama? Kasi, if you put anything above God, that is what you worship, that is your idol. So, ano yung mga good things na minsan ginagawa o nagagawa nating idol? Family. Family is not bad. But sometimes, it takes the position of God in our heart. Ano pa? Yung trabaho natin, yung position natin, at kung ano-ano pa. Amen? Which is, hindi siya masama. But then again, kapag napalitan yun, ang position ng Panginoon sa ating puso,
dun tayo medyo lumiliko na sa ating course in life. Amen? Amen. Ano pa? Minsan, yung loving God with all your heart, natitesto sa pamamagitan ng test of happiness tsaka test of security. Anong ibig ko pong sabihin? Minsan, nakarinig na ba tayo o nasabi na ba natin sa buhay natin minsan na, alam mo sis, alam mo brother, magkaroon lang talaga ako ng kotse, okay na ako eh. Masayang-masaya na ako eh. Diba? Nung nagkaroon ng kotse, ayun na yung sinamba. Parang ganyan, di ba? Lord, magkaroon lang talaga ako ng bahay. Iyong-iyo na ako, Lord. Talagang sobra, papupurihan kita at pasasalamatan. Hindi ako mawawala sa church, Panginoon. Lagi ako magpe-fellowship, ganyan. Nagkaroon ng bahay, binantayan na yung bahay. Di ba? So yun na yung ating naging sense of happiness. Ano naman yung sense of security? Lord, in Jesus' name, magkaroon lang ako trabaho. Lord, secured na ang pamilya ko. Secured na ang buhay namin. Hindi po masama yun. Hindi ko po sinabing masama yun. Tama na manghingi tayo ng trabaho para makapag-provide tayo sa ating pamilya. Di ba? Pero kapag napalitan na nun, alam mo, hindi ka natanggap sa trabaho, na-depress ka ng tuluyan, nagmukmuk ka na, hindi ka na sumamba. Di ba? Na parang sinasabi yung, ang security ko, Lord, hindi sa'yo, nandun sa trabaho, kaya ibigay mo na. That is not 100% love. Amen? Amen. Ano pang sabi niya? If anything or anyone is competing with your love for God, that is your idol. Amen? At alam niyo po ba ano ang worst idol? Ang ano bang worst? Pangit, matindi. Masama, idol. Worst idol natin. Alam niyo po ano? Ang ating sarili. Bakit? Every time na meron tayong unforgiveness. Unforgiveness. Yung ganito, sis, alam mo na, patawad ko na talaga siya. It's just that, hindi ko pa siya kayang makita. Brother, alam mo, napatawad ko na talaga siya. Pero yung samahan namin na yun, hindi ko na kayang ibalik. Hindi na. Pero napatawad ko siya. That's not true love. That's yourself. That is for the comfort of yourself. Hindi yun about God kasi si God, ang tinuturo niya sa atin ay magpatawad. So kung hindi tayo nagpapatawad, it's not a kind of love na meron si God sa atin, sa buhay natin. Amen? Kaya kapatid, kung meron ka pang hindi pinapatawad, o ikaw ang hindi nagpapatawad, o hindi ka pa humihingi ng tawad, do it. Yun ang love. Putting God above. Diba? Yun ang pagmamahal na meron ang Panginoon. Again, it is not about ourselves. It should be about God. Number 2. Baka sabihin ng mga estudyante, sis, paano yun? Nag-aaral pa ako eh. So sinasabi mo, unahin ang Panginoon. So wag ako mag-aral, mag-serve na lang ako. Kapatid, may wisdom sa lahat ng bagay. Pwede mong mag-glorify ang Panginoon even in your studies, even in your workplace. Paano? Kung lahat ng kaklase mo ay nangongopya, huwag kang mangopya. Kung lahat ng mga kaklase mo ay nagbabalak mag-cutting classes, huwag kang mag-cut class. Kung lahat ng kaklase mo ay nag-cellphone habang nasa klase, huwag mong gawin yun. That will glorify the Lord. That will show your love for Him. Amen? Amen. Same thing with us, mga nagtatrabaho. How can we show love? Unang-una naaral ko to, ako unang nasaktan. Unang-una sa time. Unang-una sa pagpetics. Minsan lang naman ako ganun, kayo naman. Minsan ganun talaga, no? Yung late. 9 o'clock ang pasok, darating ako, 10, 10:30. Tapos yung parang walang nangyari, good morning. Ganon. Diba? Stealing yun. In-steal na natin yung time na dapat na pumasok tayo and yet, diba? Hindi tayo pumasok on time. Ano pa? Yung petics. Petics sa trabaho, alam nyo na ibig sabihin nun. Yung habang tatrabaho, nagsi-cellphone. Habang tatrabaho, chumichika. Di ba? Ano pang nasa notes ko dito? Sabi dyan, meron pa, yun lang naman. That is stealing. Paano kaya sa family ko? Kasi ganito si birthday kasi ng nanay ko. Lahat ng mga kapatid ko, nandun. Yung celebration 9 o'clock talaga eh. 9 to 11. As in, sakto si Sunday. Brother, ganito gawin mo. Dali mo buong pamilya mo sa church tapos ilibre mo. Di ba? That's how you glorify the Lord.
Diba? That is putting God first sa buhay mo. Amen? Pero kung wala talaga, ayaw sumama and all, pwede naman. Sige, naalala ko may kwento si Pastora, umattend siya ng kasal, pero anong ginawa niya? Hindi siya nag-attend that time ng service, pero anong ginawa niya? Siya ang nag-preach doon, nag-minister siya doon sa mga katabi niya sa lamesa. Amen? Bakit? Pwede natin gawin yung ginawa ng Pastora. Pagpunta ka doon sa dinner o lunch o breakfast ninyong pamilya, share mo rin ang Panginoon. That is putting God first. Amen? Again, mga kapatid, may wisdom sa lahat ng bagay. Kung ang gagawin nyo, halimbawa, isasantabi nyo muna isang beses ang pag-church. Pero ang dahilan naman yun ay para makapag-testify ka, maitaas mo ang Panginoon, maipakilala mo ang Panginoon sa pupuntahan mo, then why not? Lalo na kung dun ka nililit. Amen? Amen. Next, full commitment. Again, sabi dun sa Acts 20, 22 to 24, di ba? Parang si Paul, full commitment. No, none of these things move me. Di ba? Kahit alam niyang mangyayari sa kanya, kahit makukulong pa siya, kahit nga alam niya siguro mamamatay na siya, di ba? And yet, nagpatuloy pa rin siya. Kagaya po ba natin si Paul? Na despite of ating nararamdamang sakit at pasakit, magpapatuloy pa rin tayo. Baka naman mawalan lang tayong trabaho, ayoko na mag-serve, wala akong trabaho. Di ba? Amen. Ano pa? Alam niyo po, ang persecution, kasi si Paul, di ba, sa kwento niya, ang persecution siya ay talagang physically sinasaktan, di ba? Nakulong pa nga siya eh. Pero, I praise the Lord, kasi dito sa bansa nating Pilipinas, I don't know, hindi ko po alam, pero wala naman akong persecution na ganung nabalitaan, ganung nangyari. Alam po kasi, ang persecution ngayon, it's more of verbal abuse, chismis, o kaya discrimination. You are being treated unfairly. Yun na po ang modern persecution. Yung mga maraming sinasabi sa yung pangit o negative ang mga tao sa paligid mo. Di ba? Ano yun, brother? Chismis. Di ba? Pwede rin ganon, di ba? That is the modern persecution. Pero alam niyo po, kapatid, lalo na tayong mga tumatayo para sa Panginoon, let them be. Sabi nga sa Romans 12, di ba? Pray for those who persecute you. Bless them. Don't curse them. Panalangin daw natin sila. Alam po bakit? Naalala ko lang, nung si Paul, tinawag siya ni Jesus Christ, di ba? Yung road to Damascus. Sabi ni Jesus Christ kay Paul, Paul, why are you persecuting me? Ang ating Panginoon, Saul, why are you persecuting me? Di ba? Ang ating pong Panginoon is very personal. Hindi niya sinabing, Saul, bakit mo pinapersecute yung mga alagad ko, mga disipulo ko? Hindi. Sabi niya, ako ang sinasaktan mo. Ako ang pinipersecute mo. He is very personal. Even in Romans 12, sabi niya, don't take revenge. I will do the revenge for you. Read your Bible. Amen? So just stand up. Maglakad ka lang sa course mo in life. Pagpatuloy mo lang ang mission mo. Let them. Diba? Si Lord ang magtatanggol para sa'yo. And the last point, balik ako doon. Ba't nandun? Brother, pakilabas yung kanila, yan. Last point, souls. Great Commission, Great Commandment also speaks about souls or your neighbors. Love your neighbors as you love your soul. Self. Lagi ko itong naririnig noon kay Pastora. Ang tinitibok ng puso ng ating Panginoong Jesus ay ano? Kaluluwa. Kaya siguro sinasabi niya, preach, preach, preach. Di ba? Lagi ko narinig kay Pastora, sabi niya, take care of the Lord's business and He will take care your business. Ano po bang business ang meron kayo? Hindi po yun literal lang na negosyo mo o trabaho mo. Lahat, anything and everything that concerns you. Pamilya mo, relationship sa pamilya mo, trabaho mo, school mo, health mo, everything. Sabi niya, sumunod ka lang anak, tayuan mo lang ang misyon mo, ako na ang bahala sa'yo. Sarap no? Sandigan mo si Lord. Amen? Tandaan niyo, siya ang ating co-mission. Yan, matatapos na po tayo. Sabi dyan sa James 1:14, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires. So tayo daw po ay lumalayo sa Panginoon kapag sinusunod natin ang
ating mga laman. 1 John 2:15-16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ano pong ibig sabihin ng love, yung love of the world? Love in the world, di ba? It means ungodly world system or lahat ng makamundong ginagawa ng mundo, ng mga tao sa mundo. Amen? Amen. Alam niyo po kasi, si devil, siya ang, alam na natin yun, John 8:44 pala, he is the father of lies. At master, si devil, creative din yan. He is a master of packaging and repackaging. Ano pong ibig ko sabihin? Pare-pareho ang sin, iisang klase ang sin, pare-pareho ang sin, pero lust of the flesh, eyes, and pride of life. Pero isang sin, pero iba-iba niyang nire-repackage. Paano? Pansin niyo po si devil, hindi siya nagbibigay ng kasalanan na tipong isang bagsak. Like, boom! Kanina nga, pagputok nung bisikleta ni Brother Mick, di ba? Boom! Hindi isang ganun gawin mo to, masama to. No. Pansinin niyo po, ganito ang gawa ni devil. Halimbawa, gusto niyo magbasa ng Bible, bigla ka na lang aantukin. Tama? No, hindi inaantok praise the Lord. Kaya naman, eto na, Lord, eto na ang time ko para sa devotion. Notebook, ballpen, highlighter, kape, tubig, ready na, cellphone. Maya-maya, magbubukas na ng Bible. Tititit. Ay, ano ba? Ting! Ay, may nag-chat. Ang nahawakan na ang chat, hindi ang Bible. Si devil, unti-unti niyang tinitwist, dinedevate niya kung ano ang dapat nating gawin. Little of 1,000 lies ang ginagawa niya. Na minsan, hindi na natin namamalay na paliko na pala tayo doon. Na, ay, Sunday bukas, magsisimba ako, tapos bigla mong kina-Sunday na. Umaga, pagising mo, naalala mo, ay, ang dami ko palang gagawin sa school. Lord, okay lang ba next week? Kasi ang dami ko palang homework, hindi ko nagawa kahapon kasi natulog ako maghapon. Kasi naglaro ako maghapon. Kasi gumala ako kahapon. Ngayong Sunday na lang, Lord, di ba? Kaya tayo mga nanay, Sunday bukas, sisimba ako, paglabas mo, ang daming labahin, Lord, bukas na lang, next Sunday na lang, Lord, unahin ko muna yung labahin ko. Na darating ang panahon, di ba? Hindi natin namamalayan, ayaw na nating mag-worship, ayaw na nating magsimba, ayaw na nating mag-pray. Little by little steps. Hindi isang bagsakan. Kasi malalaman agad natin Di ba? Creative din talaga siya. Ano? Little by little. Amen? So, He is stealing our souls by shifting yung everyday na dapat na ginagawa natin sa Panginoon. Sinishift niya sa flesh. Di ba? Kung ano ang gusto ng ating flesh. Amen? Amen. Tapos sabi rin dyan sa verse 16, nasa verse 16 na ba ako? Yan. For everything in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Yan. Lust of the flesh. Ang lust of the flesh po is not always sexual immorality. Diba? Kasi pag sinabi natin, sexual immorality yan. Diba? Alam niyo po ba, ang lust of the flesh is anything na kinikrave ng ating flesh na hindi para sa Panginoon. Ano yon? Overeating. Excuse po sa mga nag-overeating. Hindi ko sinabing malakas kumain na. Overeating. Busog na. Sige pa. Nagbaon pa, nagsharon pa. Di ba? Overeating. Ano pa? Drugs. Anything na ina-abuse mo ang katawan mo. Alcohol. Di ba? Pleasure, entertainment. Sinong ayaw sa bahay lang manood habang may popcorn, may coke, may kung ano-ano pa. That is pleasure. That is comfort. Diba? Flesh. Lust of the flesh. Next is lust of the eyes. Appetite for things. Possessions, material things. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na porkit marami kayo o meron kayo o gusto nyo na material things ay masama kayo. Ang point ko lang po, kapag ginawa nyong center ng buhay nyo ang lahat ng klase ng material things and possessions, that is lust of the flesh. Amen? Amen. Pride of life, ego, self-centeredness, separation from God to self-sufficiency. Gusto nyo, ikaw na lang ikaw. Gusto ko, akong bida dyan. Dapat ako ang makita dyan. Yung laging pa-impress, hindi na ang Panginoon.
Amen? Pride of life, ego. Pero alam nyo mga kapatid, alam nyo ba na ang lust, hindi natin siya malalabanan through fighting. Like, di ba si devil, pwede nating labanan. Naniniwala tayo na kapag may sakit, di ba? In the name of Jesus, I speak healing. Di ba? Papiray natin. Si lust, hindi pwedeng ganon. Sample, lust of the flesh. May nagyaya sa'yo, Brother Romel, shot, isang shot lang. Gaganunin ba yun ni Brother Romel? In Jesus' name, espiritu ng alak, lumayas ka! Ba, hindi. Chismis. Sis, di ka, may sabihin ako sa'yo, alam mo ba, si sister, talaga? Ikaw naman, in Jesus' name, espiritu ng chismis, lumayas ka sa lugar na ito. We don't do that, do you? No. To fight lust, you have to flee from it. Run from it. Hindi sinabi ni Lord, labanan mo. 2 Timothy 2:22, tsaka James 4:7. Basahin nyo na lang po. Run from it. Hindi natin siya pwedeng labanan. Amen? Amen. Last, kaya dapat tumakbo tayo. Kagaya ni, favorite na, si Joseph. Di ba? Yung tinutukso, temptation yun. Halos magkamag-anak naman yun. Temptation last. Hindi niya naman sinabi, in Jesus' name, Potiphar. Di ba? Walang ganon. Tumakbo siya. Same with us. Yung flesh natin, kailangang kailangan nating tumakbo. Run from it. That's how we fight lust. Amen? Amen. Ano pa? Sabi rin dito, whatever you are feeding yourself will make you stronger. So, mga kapatid, kung ang ating flesh ay lagi nating finifeed, sabi natin, lust of the flesh is anything na nagiging komportable yung flesh natin, na nagigive in tayo sa cravings ng flesh natin. Doon tayo lalakas. Amen? Kaya kapatid, to also fight this kind of sin, di ba anong gagawin natin? Let us feed para ang lumakas, dahil tayo ay espiritu, palakasin natin ang ating espiritu. How do we do that? Read your Bible. Read the Word. Amen? Amen. Para yun ang lumakas at hindi yung ating flesh. Para matuto tayong tumakbo, para kaya nating takbuhan ang lust. Amen? Amen. Next, sabi rin dyan, 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Lahat po ng klase ng lust, pansamantala lamang. Amen? Kaya sabi niya, kung hanggang 120, 150 years old ang pinakamahabang buhay, hanggang dun na yon. After that, saan po tayo pupulutin? Amen? Kaya wag nating i-feed ang ating flesh. Let us feed our spirit. Amen? Amen. Sabi rin dyan, di ba sa race ng buhay, sabi, lahat ng laro, lahat ng games, meron tayong mga cheerer, di ba? Kanya-kanyang team, kanya-kanyang grupo na nag-cheer. Sabi, as you run the race, there are people cheering on you. Sino-sino yan? So habang daw po tayo ay ginagawa ang misyon natin dito sa mundo, merong nag-cheer para sa atin. Sino-sino yan? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sins that so easily it entangles, and let us run with perseverance and race marked out for us. So sabi doon, ginuhitan ko, a great cloud of witnesses. Sabi ni Pastor Keith Moore, sino-sino daw yan? Could be yung mga kamag-anak na nating namatay na nandun nakasuspend sa clouds. Or, ito yung very sure siya. Sabi niya, andun si Abraham, si Moses, si Enoch, si Jeremiah, at iba pa. Chinicheer ka niya, go, go, go. Pero kapatid, sabi niya, iwanan mo na yung naghihinder sa mission mo sa buhay. Ano daw yung iiwanan? Tanggalin mo na ang sin, ang comfort of life, yung gusto ng flesh. Amen? Amen. Next, sabi niya, fixing our eyes on Jesus, Hebrews 12:2, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. As we run our race dito sa mundong ibabaw, mga kapatid, ang conclusion ni Paul, fix our eyes in Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen? Sabi niya, sa Kanya tayo magtiwala. And only by His grace
Kaya nakakayanan natin ang misyon na meron tayo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Worship team, I think tapos na po tayo. Only by His grace, di ba? So paano daw po yung drawn away? Sabi, para maiwasan, para hindi na, to prevent us being droning away sa ating mission, sa ating course of life. Ano daw po ang ating gagawin? Number 1, love the Lord your God. And how do you love the Lord your God? With all your heart, might, and soul? Number 1, yung flesh natin. Huwag nating i-feed, di ba? Love God above all and above everything. Espiritu ang ating i-feed, hindi ang ating flesh. Kaya dun sa parable of the talent, let us not be wicked, let us not be afraid, let us not be lazy. Dahil meron kang misyon, mga kapatid, sa mundong ibabaw. Ano yon? Ang Great Commission, that is to preach the gospel. That is our general calling. And we can only do that if we obey the great commandment. And what is that? To love the Lord your God. Amen? Amen. Praise the Lord. So as we worship the Lord, sige po, tayo tumayo na and worship the Lord. Let the song minister sa ating mga puso. Ibukan natin yung ating mga bibig. I-worship natin ang ating Panginoon with this song. Amen? Hayaan nating mangusap siya sa